Magandang araw po mga kalingap. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, lalo na sa ating mga solid supporters, sa mga Team Edu, at syempre sa buong Kalingap community. Ngayon po mga kalingap, grabe, sobrang interesting at medyo controversial ang pag-uusapan natin ngayon. Dahil usap-usapan sa social media ang matatal at napakrap-prangkang pahayag ni Kalingap Edu tungkol sa mga bashers niya. Oo mga halingap, hindi raw siya maapektuhan kahit anong sabihin ng mga basher laban sa kanya. At ang nakakatuwa pa rito, sinabi pa ni Kalingap Edu na hindi ako naapektuhan sa mga sinasabi ng mga tao. Sanay na ako dyan. Ang tanging nakakapekto lang sa akin ay yung taong importante sa buhay ko. Grabe ano, simpleng linya pero ang lalim ng pinaghuhugutan. Ngayon mga kalingap, pag-usapan natin yan. Alam natin na sa panahon ngayon, ang social media ay parang arena na kung saan bawat galaw mo ay pwedeng husgahan, pintasan, o minsan pa nga ay gawing issue kahit simpleng bagay lang. Pero heto si Kalingap Edu, imbis na magreklamo, pagpatama o sumagot sa mga negative comments, pinili niyang manahimik at maging matatag. Pero marami ang nagtatanong, paano niya ito nagagawa? Hindi ba siya nasasaktan? Totoo bang wala talaga siyang pakialam? At dito na papasok ang mas malalim na punto mga kalingap. Kapag naman ka na sa matinding pagsubo, kapag nasanay ka na sa mga bashing at sa iba't ibang klase ng mga tao sa social media, matututo kang piliin kung ano lang ang bibigyan mo ng atensyon. At yan mismo ang ginawa ni Edu ngayon. Hindi niya sinasayang oras niya sa mga taong gusto lang manira sa kanya. Kung mapapansin niyo, si Kalingap Edu ay tahimik pero gumagawa ng aksyon. Hindi siya pala sagot sa issue, pero sa gawa mo siya makikita. Habang ang iba ay busy magpaliwanag o magpatama, si Edu ay busy tumulong, busy magtrabaho, at busy magbigay ng inspirasyon sa iba. At ito ang dahilan kung bakit marami po ring supporters ang nananatiling solid sa kanya. Kahit nakikita nila na hindi na puro salita si Edu, kundi may laman, may gawa at may puso. Pero syempre sa kabilang banda, hindi rin may iwasan na may mga magtatanong. Bakit naman nagtatapang-tapangan lang? Baka deep inside apektado rin? Natural lang yan, kasi tao lang naman tayo. Pero kung titignan mo, ang consistency ni Edu, mula noon hanggang ngayon, hindi siya nagbago. Ganun pa rin siya. Tahimik, kalmado, pero kapag nagsasalita, tumatama, at doon mo makikita na hindi ito pagpapanggap. Ito ay maturity. Hindi siya nagpapapekto sa mga negatibong tao kasi alam niya kung ano ang halaga niya at kung sino lang ang dapat niyang pakinggan. Maraming ang ibang content creator na bumabagsak dahil sa mga bashers eh. Pero heto si Edu, ginawang inspirasyon ng mga ito. Kumbaga, ang bashers ay naging gasolina para lalo siyang magpatuloy. At kung tutuusin, ito ang magandang halimbawa sa mga kabataan at sa mga baguang influencer na hindi mo kailangang pumatol sa bawat komento. Minsan, ang pinakamagandang sagot sa pangbabash ay katahimikan at tagumpay. Dayan mga halingap, ang tanong po sa inyo, sa panahon ngayon na puro negativity at inggitan sa social media, mas pipiliin mo bang lumaban at pumatol? O maging katulad kay ni Kalingap Edu na kalma, tahimik, pero lumalaban sa pamamagitan ng gawa at kabutihan? Kasi sabi nga niya, ang mga bashers, hindi ko na iniisip. Ang iniisip ko yung mga tao mahalaga sa akin. At kung totoo man yan na ba? Eh, maganda yan, kasi alam nating hindi talaga madali yun eh. Kaya mga kalingap, kung minsan ay nababash din kayo, tandaan niyo na ang halimbawa ni Edu, hindi kailangang ipaliwalag ang sarili sa lahat. Ang importante, alam mo kung sino ka, at magpatuloy ka pa rin gumagawa ng mabuti. Dahil sa dulo, hindi ang mga basher ang magpatagumpay, kundi yung mga taong tahimik lang, pero tuloy-tuloy ang layunin. At ayan si Kalingap Edu, simple lang. Pero inspirasyon sa mga taong marunong manahimik kahit dinabato ng mundo. Huwag po kayo mag-alala sa akin. Okay lang po. Hayaan yung mga bashing na yan. Walang makaka-apekto sa akin ng ganyan. Ang mga nakaka-apektong bagay lang sa akin pag
ano na, mga importanteng tao nang nag-bash sa akin, doon lang ako natatamaan ng ano. Doon lang tayo makakaramdam ng ano, ng sakit. Siyempre, sa importanteng tao, expected mo iba eh, di ba? Pero yung walang magawa, no, ignore lang yan. At yan nga po mga kalingap, ang dahilan kung bakit sa ilan man ay hindi matitinaw si Kalinga Pedro. Kasi sa panahon niya yun, na halos lahat gustong sumikat. Pero si Kalinga Pedro, pinili niya ang maging totoo. Ang puso na ay nakatuon sa kabutihan, hindi sa kasikatan. Hindi na ginagawang puhunan ang pagtulong para lang makuha ang sipat siya ng tao. Ginagawa niya ito dahil tunay siyang may marsakit. Ang utak niya nakatuon sa misyon, hindi sa atensyon. Habang iba, abala sa mga content na puro ingay at intriga, si Kalinga Pedro, abala sa paggawa ng pagbabago sa buhay ng nangangailangan. Tahimik man siyang kumikilos pero malakas ang dating ng ginagawa niya. Dahil sa kabutihan, kahit hindi ipangalandapan, ay kusang kumikislap at higit sa lahat, ang lakas niya galing sa mga taong totoong sumusuporta sa kanya. Yung mga sulit kalingap na hindi lang nakikita ang gawa niya sa kamera, kundi nararamdaman ang sinseridad sa bawat galaw niya. Sila yung mga nagbibigay sa kanya ng tapang para magpatuloy. Kahit harapin pa niya ang libu-libong basya na walang mukha, walang pagalan, at minsan walang alam sa tunay na kwento. Dahil sa panahon niya yun, kung saan uso ang cancel culture, kung saan madali nang husgahan ang tao, base lang sa isang clip, may ilang kagaya niya na pinipili pa rin ang katahimikan kaysa gulo, ang kabutihan kaysa kasikatan, at ang pagmamahal kaysa sa pansariling interes. Mga kalingap, sa dami ng ingay sa social media ngayon, kalingap natin, kailangan natin ng mga tulad ni Edu, yung taong nananatiling kalmado kahit binabato, yung nananatiling matatag kahit binabatikos, at higit sa lahat, yung nananatiling mabuti kahit sinisiraan. Kaya kung bilib ka rin kay Kalinga Pedro, iparamdam sa kanya yung suporta mo, hilike mo ang video na ito, share sa iba, at i-comment mo sa baba. Tuloy lang ang tuloy sa kabutihan. Kalingap Edu, andito kami. At tandaan mga kalingap, sa dulo ng mga ingay, ang kabutihan pa rin ang mananalo dahil ang kasamaan pansamantala lang yan. Ang kabutihan pangmatagalan. Kaya kay Kalingap Edu, saludo kami sa iyo. Ipagpatuloy mo lang ang ginagawa mo inspirasyon dahil sa bawat taong matutulungan mo, may isang bagong puso. Muling naniniwala sa kabutihan ng tao.